Okay, alright. Update tayo ngayon sa Kimpo Up for today, guys. Ang chika-chika bounce natin for today ay si Kim Chiu po ay excited sa promotion na kung saan ay pag-promote niya na po yung My Love Will Disappear nila ni Paolo Avellino. Kasi nga po, palabas na ang My Love Will Disappear ngayong araw na po. Ay, sorry to say, March 1 po pala. Kala ko March na kasi si 20. Akala na yun ng February. Ayan guys, alam niyo sa Showtime, kung napanood niyo po sa Showtime, hindi ko kasi pwedeng i-copy yung Showtime yung video niya. Kasi one time kasi na-restrict ako at saka na-copyright po dun. So, hinayaan ko na lang po na hindi na natin pwedeng copyhin. Pero may mga video pa rin po tayo na ipapalabas mamaya. Pero wala pong sound yun. I-explain lang po natin ito kung ganapan sa Showtime kagabi. Tapos yung topic natin guys is about dito sa nadulas po si Kim Chiu. Hindi naman yung nadulas sa floor or nadulas sa sahig or nadulas sa kung ano-ano ba. Nadulas kasi siya dahil nga po siyempre, bilang isang Kim Chiu ba sa Showtime, alam naman natin na sobrang special siya sa lahat ng kanyang mga kasama. At halos lahat sa show doon, sa Showtime, parang si Kim Chiu po yung nabibigay ng saya at saka si Vice ganda. We all know that, right? Kaya guys, ito yung sinasabi ng mga iba ba. Kasi habang pinopromote ni Kim Chiu yung My Love Will Disappear nila ni Paolo Avellino. Aba guys, wag mga fans dito. Kasi, My Love Will Disappear naman yung promotion ni Kim Chiu. Alam niyo ba yung ibig sabihin natin guys, na instead na yung promotion niya is sa March 1 pa maipapalabas yung My Love Will Disappear niya. Habang sabi niya bukas na daw. Siyempre, yung mga kasama naman niyang host. Alam naman natin na yung mga kasama niyang host tuwing nagkakamali si Kim Chiu sa kanyang mga ginagawa ay talagang pinaparamdam talaga kay Kim Chiu na ngayon, ganito, yung bookingan ba dumadating sa punto na pinubuking nila si Kim Chiu at lalong-lalo na itong si Bong Navarro saka si Jong Hilario. Mga halos kasama niyo sa Showtime, guys. Puwan mga netizen sa kanila. Alam niyo ba yung kakulitan nila sa show na kung saan po ay hindi naman nila pinapahalata na yung show is boring. Pero dahil nga po at nagkamali po si Kim Chiu sa kanya sinabi, binigyan ng kahulugan? Sabi sa kanya dito, guys, bakit makikita na pa kayo bukas? Sabi naman ng kasama niyang host. Tapos, syempre, kilala naman natin sila na kapag may mga konting kamali ba, dinadaan na sa joke. Para naman po ay hindi mahalata. At saka para naman po ay iwas puso iba sa kanila. Syempre, lahat naman tayo nagkakamali, guys. Lahat naman tayo nagkakaroon ng mga bagay-bagay na hindi natin na-expect. Yung mga films kasi dito, guys. Mga yung hindi mo kalinasan lalo't pag hawak-hawak mo na yung microphone, di ba? Ay ito guys, nadulas po si Kim Chiu. Nasabi dito instead sana nasabihin niya na sa March 1 pa. Bukas na daw ipapalabas yung My Love Will Disappear nila ni Paolo Avellino. Ay sabi naman dito man nakikita yung kalogan na factor pa sa kanila yung pinapakita talaga nila dito kung gaano kasaya sila sa show at kung ano yung feelings na nandun ka sa Showtime. At ito naman si Vice Ganda nakatingin lang kay Kim Chiu pero sabi naman niya, pasimple naman siya. Isama ninyo naman ako sa inyong jogging, sa mga exercise ninyo para makasama ko rin kayo. Alam mo yung natutuwa ka na maiinis ka dapat kasi yung instead na ma-promote si Kim Chiu na napunta pa talaga sa joke time nila. Napunta pa talaga sa yung klaseng hindi mo inaasahan. Pero pag napapromote ka kasi ng mga bagay-bagay ba, is
yung hindi mo talaga makaligtaan dyan yung mga dates, mga usual, mga date, araw, ganun ba, mga time, ganun. Pero syempre, sa dami siguro ng iniisip din ni Kim Chiu. Yun lang siguro iniisip guys, sa dami din siguro tatad ng mga projects, ganun ba. Hindi mo maiiwasan magkamali eh. Hindi mo din maiiwasan magkaroon ng mga something senses na sabihin sa labas at kaloob ng pan, di ba? Eh, dito natin napagtanto guys na halos tinikilabutan sila sa kay Kim Chiu na kung saan nagkamali siya. Pero sabi naman ng mga iba guys, okay lang yan. Kasi importante kasama doon sila ni Paul Robby din nabukas. Walang tuwa naman ang mga netizen dito guys kasi kuhang-kuha po nila yung pag-joke ng mga kasama ni Kim Chiu Showtime. Alam mo yung mga netizen na pag yung nakakakilig yung sinasabi ng mga kasama ni Kim Chiu sa Showtime ay mas lalo po silang maging masaya, lalo-lalo na po yung ating mga viewers dyan sa California, sa mga senior citizen dyan. Shout out po natin kayo. Shout out po kayo guys. Pwede naman, if you mind guys, sa mga viewers natin dyan, sa mga senior citizens, sa mga ibang bansa, alam pong pailang po yung aking mga viewers na sumusubaybay sa akin kasi halos alam naman din natin na love niyo po ang Kim Pao na pagkaya po. Sa mga, pwede naman din guys, sa mga non-viewers, maraming salamat pa rin. Dahil kahit papaano ay pinapanood niyo pa rin po yung ating YouTube channel. Pero ito guys ang pinakamarami kong viewers dito ay yung mga senior citizen dyan. Sa iba't ibang bansa ito. Dito ako na-appreciate po yung mga efforts ninyo na habang pinapanood niyo po yung aking updates for today. You know guys, ito is para sa mga nanonood sa atin alam pong kinikilig po kayo sa ating mga palagi mga updates kasi patungkol ito sa mga Kim Pao ba na kung saan ay botong-boto rin kayo kay Paolo Avellino at saka kay Kim Chiu. Na isang araw guys ayon dito sa ating mga legit na sources. Noong isang araw daw guys is nagkaroon natin ng kagabi na kasi yung nangyari yung di ba yung kwan about ito sa Showtime na kay Kim Chiu to pero yung update naman natin is yung dalawa sila ni Paolo Avellino. May isang araw daw guys, bravo yung promotion. Ayon dito sa ating legit na sources ay parang nag-usap at hindi pa pala parang nag-usap daw sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino kasama yung management ni Kim Chiu pong ano daw yung sasabihin nila sa media kung paano daw nila siyempre mataon talaga na yung status ba yung number 1 kasi yan or number 1 or pang huling tinatanong ng mga nag-i-interview sa kanila kung sakali. Pero talagang tinatanong yan guys halos sa kanila lalong-lalo na pag yung sikat ka na love team ang tinatanong talaga sa inyo yan number 1 or hindi number 1 or panghuli ay pakungkol sa love team ninyo kung kumusta yung status ninyong dalawa. Kung ano talaga yung status ninyo. Yan talaga yung tinatanong ng mga interviewer. The interview sa mga pambalan ba. At yan yung number 1 din na topic nila kung bakit nagkaroon ng parang konting refreshment sa mga Kim Pao ba? Kaya ito parang ganun terms Ito guys ayon dito sa ating mga nasayo ay kinuusap po pala ng management ang Kim Pao patungkol sa mga plans na yan dahil itong Kim Pao one time kasi nagdudula si Paolo Avellino guys at hindi daw niya kumbaga hindi daw niya ito ma-denize sa media. Kasi nga halos naman kasi sa mga interview niya, napapansin ng mga management na kahit hindi siya nagsasalita, may mga meaning yung tingin niya.
Yan yung mapansin na mga management ay Paolo, ay yung mga isang fans nila napapaisip at sinasabi may nauugnayan na sa dalawa. Pero alam nyo guys dun sa Showtime, nung nag-guesting sila dun, itong si Vice Ganda, siyempre sobrang layo ni Paolo Avellino. Itong si Vice Ganda, pinipilit niya na pinapalapit si Paolo Avellino kay Kim Chiu para tignan daw kung ano daw yung metro ng kanilang chemistry. Diyan din nagkaroon ng idea ng mga simula noon guys, yan yung dyan nag-umpisa yung may chemistry na tinatawag sa Kimpaw at dyan din nagkaroon ng idea ang mga management dahil sa ginawa ni Vice Ganda sa Showtime. Yan pala yung start na wala pa po silang chemistry. Kaya ito yung topic natin guys is talagang si Paolo Avellino daw yung ni-rehearse ng management nila. Kasi hindi naman po management si Paolo Avellino yung guys, kundi kay Kim Chiu. Kumbaga freelance kasi si Paolo. Ang freelance kasi na term is yung pwede sa lahat ng network. Kahit anong klaseng tampalan yung pwede siya. Kasi wala naman siyang kontrata Hindi naman siya yung wala naman siyang kontrata or ganun. That's the very easiest way. Wala siyang kontrata kaya wala naman siyang pwedeng ipag-alala sa kanya. Hindi kagaya po ni Kim Chiu na may kontrata siya sa ABS-CBN at sa Star Magic. Pero kay Paolo guys is wala po. As simple as na. Kaya itong si JM, napapailing daw kapag tinatanong daw si Kim Pao at yung mga tinatarget talaga ng mga interviewer yung nag-i-interview ay palaging si Paolo yung sumasagot. Yun yung gusto nila. Hindi si Kim Chiu. Pero sinisalaw kasi ni Kim Chiu yung mga tanong nila pag nakikita na ni Kim Chiu na medyo sumasablay na si Paolo sa kanyang mga sinasagot guys. Kaya one time daw, ginuusap sila ng management ni Kim Chiu para sa ganon ay maiwasan yung mga bagay-bagay na hindi dapat nila pwedeng sagutin pasama yun. Yun kasi daw yung sabi ng management now, wag munang umamin hanggat hindi pa ninyo na ipakalabas ang marami ninyong movie. Kasi times come, na ninyo ang Katniel. Parang ang mga binibasis nila kasi sa ngayon, guys, is, ayon dito sa ating legit na sources, is ang Katniel. Katniel ba sila Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Yan po kasi yung binibasis nila ngayon at iyan po yung kanilang inaalagaan dahil nga po sa nangyari sa Katniel, di ba? Ngayon guys, ayaw daw matulad ng management ni Kim Chiu kasi alam naman natin na dumaan si Kim Chiu sa hirap ba? Dumaan siya sa sakripisyo at dumaan rin po siya sa hirap at broken na pag-ibig ba? Kaya inaalagaan po nila si Kim Chiu sa show. Tingnan mo naman yung flowing ng show ni Kim Chiu sa Showtime halos lahat yan mapapailing siya sa tawa, di ba? Pati ako guys ay ito sabi ng mga management na kailangan daw no kontrolin ni Paolo Avellino yung kanyang feelings na wag sumabot masyado sa mga terms sa mga privacy lalo't hindi siya ready sa mga isasabot niya. Kaya sabi ng mga iba guys is mas better daw na si Paolo Avellino ang i-interview nila, hindi daw si Kim Chiu. Then si Kim Chiu daw is ang galing daw nung mag-alibay. Kaya ito guys, napapailing na lang daw yung mga management kahit may rehearsal daw na nangyayari sa Kim Pao, pero hindi daw nila maitatago yung katotohanan na nabubuting pa rin sila dahil kay Paolo Avellino. Kaya sabi ng mga iba dito guys is, honesty is the best policy. Yan yung sabi ng mga iba dito dahil si Paolo Avellino po kahit anong rehearsal ang gagawin nila pagdating sa interview, nadudulas pa rin siya. Ay ito, nung tinanong ulit siya ng isang nag-i-interview sa kanila, medyo ba? Aba, dito na naman nadulas na naman si Paolo Avellino guys.
sobrang dulas na naman niya dito. Kaya ang sabi sa kanya guys is, ano ba naman po si Paolo Avellino na po? Sinabihan na nga lang pero nakalimutan pa. Pero pagdating naman sa acting career is swak naman siya. O diba? It's a part of her order jobs kasi yun. Pero kahit naman siguro ano klaseng tago ang gagawin mo? Pag yung katotohanan talaga lumalabas at lumalabas pa rin yan. Maraming mga fans po nagsasabi na bakit ang mga management itinatago nila yung status ng kanilang mga alaga ba? Ito guys, tanong, basahin ka lang to tanong ng comment pala. Comment at tanong isa nating viewers na sinasabi dito na bakit daw kailangan ng mga management na itago ang status ng kanilang alaga. Hindi naman sa guys ayon dito sa ating mga nasagap na balita sa loob ng show kasi nagtanong din po tayo kung bakit kailangan palingan iganon yung mga artista ba na sabihin na walang namamagitan sa kanila kahit ang lakas ng impact nila sa netizen. Ano yung sagot nila dito guys is sagot nila dito sa akin na nagtanong kasi ako kagabi. Kasi siyempre hindi naman tayo yung management nila Paolo Avellino para masagot din natin yung mga ganyan. At sa tayo din po ay fans lamang nila. Kaya ako ay nagtatanong sa mga management sa mga sa loob ng showbiz. Kasi hindi naman natin alam po ano yung plano ba or kung ano yung kaganapan, bakit gano'n yung sistema nila naman. Hindi din natin alam po ano yung rason. Kahit na kagabi tinanong ko, bakit puro na lang kilig yung pinapakita ninyo sa mga tao? Bakit wala bang aminan nangyayari sa totoong buhay? Sabi po, kasi hindi ko naman din kasi masagot. Yung tanong bihate dito, siyempre mahirap naman na ba sabihin tayong fake news ba? Dami kasing nagsasabi dito sa plan natin fake news yan, o ganito yan, o ganito yan. Yan kasi yung mga sinasabi nila, pero they don't even know na tayo ay legit po. Pero hindi naman natin pwedeng ipagsapilitan na ayaw nila magsabi kung ayaw nila. Hindi naman pwedeng ipilit natin na manood sila kung ayaw namin na. Ngayon guys, ito yung sagot niya. Kaya daw kasi nila dini-deny or hindi mo na paaminin yung dalawa kasi para mas lalong aabangan daw sila ng mga netizen. Mas lalo daw silang kumbaga is matitrigger daw yung netizen na magkabamig sa lahat ng kanilang movie kung wala pa daw aminan ng mangyayari. Sa tingin nyo guys, is totoo naman yung mga pinagsasabi nila dito kasi as well, no, yung pagkaalam ko lang naman dito, yung pagkaalam ko lang naman dito is, may point siya, kung sakaling ayaw ng mga netizen na, halimbawa, ang bilis ng panahon ba, umamin na yung dalawa kaagad. Hindi pa nila pinakilig yung netizen, parang kumbaga sa kanila kasi dapat kailangan daw na pakilihin ang netizen. At walang bibitiw sa kanilang mga sariling decision. Yan yung nila dito. Parang, yan yung kinatarget nila dito. Ganon daw dapat. Hindi yung aminin kagad. So, ano yung nangyayari sa amin? Hindi daw ganon. Mga netizen guys ay puwang-puwa. Sa Kimpaw. Tuwing ini-interview nila si Paolo Avellino. Si Paolo Avellino kasi lakas maka-chemistry po. Lakas makasabi ng topro. Lakas din maka-charisma kay Kim Chiu. Kaya sabi dito sa kanya, kahit anong sabihin natin, kahit anong baliktarin man natin ang mundo, yun pa rin yung madudulas pa rin si Paolo Avellino. Kahit ang si management ni Kim Chiu ay pag may mga interview daw ay kaya daw gumagamit si Paolo Avellino ng mamamas. Or yung unidentified na siya po ay isang artista. Dahil umiiwas daw sila sa interview, guys.
Yan daw yung mga rason kung bakit pag nanonood si Paolo Avellino at si Kim Chiu sa mga sinehan or sa mga movie ba yung mga pinapalabas. Ayan daw yung mga props nila kasi iniiwasan nila yung may interview na on the spot kasi takot na takot si Paolo Avellino sa mga on the spot na interview. Alam naman natin yan, di ba? Kaya yung tinatatad nila si Paolo Avellino o siya ganito or kisa ganyan. Ay iniiwasan nila yan, guys. Yan yung katotohanan dyan. At hanggang dito na lang po yung ating updates. Alam kong naiinip na kayo at maraming salamat at God bless po sa ating lahat.